ka pa ba tapos magkape dyan, mahal? Baka mamaya, malate ka na sa trabaho mo. Aga pa naman mahal. Tsaka sarap kasi itong timpla mong kape. Kaya ayaw kong madaliin. Ubusin mo na yan para pumasok ka na. Baka mamaya, malate ka pa, mapagalitan ka. Ikaw talaga mahal. Samahan mo muna ako dito. Bakit ba nagmamadali kang palisin ako? Eh, ikaw lang naman yung iniisip ko. Kasi mahirap sumakay ngayon dyan sa may sakayan. Ikaw talaga, minamadali mong palisin ako. Sige na nga. Ubusin ko lang tong kape. Tapos, papasok na din ako. Buti naman. Dahil mahirap sumakay ngayon. Lalo na't Lunes, pasukan ng mga estudyante. Alam mo, minsan, hindi ko na to kailangan ng kape. Kasi, kapag kasama kita, sa umaga, gising na gising ako. Ikaw talaga, Berto. Marunong ka naman bola. Bakit? May pinapahabol ka ba bago ka umalis? Wala naman, mahal. Ikaw, kung gusto mo lang naman. Ikaw talaga. Malilate ka na. Tapos nagawa mo pa mambola. Sige na, pumasok ka na. Sinusulit ko lang naman nakasama kita. Pag-alis ko mamaya, maghapon na naman tayo hindi magkikita. Ang hirap kaya sa trabaho ko. Puro stress. Kaya nga ayoko nalilate ka. Dahil ayoko mapagod ka lalo. Kung po pwede nga lang, dito ka na lang sa bahay. Para magtanim na lang tayo ng gulay. At kumain ng nilagang talong araw-araw. Talaga. Puro ka biro. Dami mong alam, no? Magandang umaga po, Kuya Berto, Ate Ruby. Mukhang masaya po ang araw natin ngayon ah. Magandang umaga din, Brian. Nagkakatuwaan lang kami ng asawa ko. Nakakatuwa naman po kayo. Brian, mararanasan mo rin to kapag may asawa ka na. Siya nga pala, kauwi mo lang ba galing trabaho? Ah, opo. Magpapahinga na rin po ako niyan. Sige, Brian. Sige po, Ate Ruby, Kuya Berto, mauna na po ako. Sige. Sige, Brian. Papasok na rin ako mamaya. Sige po, mag-iingat po kayo ah. Sige, Brian. Pumasok ka na nga, mahal. Ayoko mag-ulam ng nilagang talong araw-araw, no? Akin na tong kape mo. Sige na, pumasok ka na. Baka mamaya malate ka pa. Ikaw talaga, parang nanay ko minsan, pero mas mabait ka. At mas masungit. At maalaga at masarap magtimpla ng kape. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Oh, ito na yung bag mo. Sige na, pumasok ka na. Baka mamaya malate ka pa. Oo, ito na, palis na. Wala bang kiss dyan? Sige na. Sige na. Huwag mong kakalimutan mag-text ha, pag nasa trabaho ka na. Ruby! Sino kaya yun? Ngayon ko lang nakita yung lalaking yan. Alam kaya ito ni Kuya Berto. Baka naman kaibigan lang. O kaya kamag-anak nila. Mukha namang hindi gagawa ng maganda si Ate Ruby.
Ingat! Mag-iingat ka ha. Mukhang tama ata yung duda ko ah. Mukhang may ginawang hindi maganda tong kapitbahay kong babae. Init. Gawa na kaya tong electric fan? Subukan ko nga. Mukhang maayos naman na. Init. Mahal, dumating ka na pala. Oo, mahal. Umuwi ako kaagad para ayusin sana tong electric fan. Pero nagawa na pala. Nagawan ko na ng paraan, mahal. Teka, nag-upa ka ba ng gumawa, mahal? O ikaw lang ang gumawa? Ano kasi, mahal? May kaibigan kasi ako marunong mag-ayos, kaya pinapunta ko na lang siya dito. Ah, ganun ba? Oo, mahal. Ayoko kasing dagdagan pa yung pagod mo. Kaya pinaayos ko na lang sa kanya. Ikaw talaga. Wala namang problema sa akin yun. Ano ka ba naman? Gusto ko lang naman makatulong. Gusto ko kasi yung mga nasirang gamit dito sa bahay. Ako dapat ang mag-ayos. Kasi ako ang lalaki. Salamat, mahal. Siya nga pala. Ano pala yung niluto mong ulam? Nilagang talong. Ha? Akala ko ayaw mo ng nilagang talong. Yun kasi madaling lutuin, kaya yun na lang yung niluto ko. Ah, ganun ba? Sobrang dami ko kasing ginagawa kanina. Kaya yung madaling lutuin na lang yung niluto ko. Ayaw mo ba? Sige. Magluluto na lang ako ulit ng bago mong ulam. Nako, magtampo ka naman kaagad. Masarap pa yung nilagang talong. Huwag lang araw-araw. Sige na, magbihis ka na. Para maghahanda na ako ng pagkain natin. Sige na. Maliligo na ako para ituloy natin kaninang umaga. Ikaw talaga. Sige na. Taka na. Mahal. Oh, mahal. Dito ka na pala. Ganda dito, no? Sariwa pa yung hangin. Oo nga. Oh, parang may problema ka ata. Wala naman. May iniisip lang ako. Tungkol saan naman? Yung ano kasi. Wag na lang pala. Wala lang to. Sige na, sabihin mo na, makikinig ako. Yung kapitbahay natin kasi. Si Ate Ruby at si Kuya Berto? Oo. Bakit? Anong tungkol sa kanila? Nakita ko kasi nung pagkaalis ni Kuya Berto, papasok sa trabaho nung nakaraang linggo. Biglang may dumating na lalaki at pumasok dun sa bahay nila. Oh, tapos, anong nangyari? Duda ko kasi. Ikaw chismoso ka. Uy, hindi no. Makinig ka muna kasi. Oo na, makikinig na po. Oh, anong nangyari? Hindi lang isang beses na nakita ko yung lalaking yun. Sa totoo lang, nung isang araw nakita ko na naman yun. Pagkaalis ni Kuya Berto ng bahay nila. Oh, Mang Berto, papasok na po kayo sa trabaho? Oh, Brian. Ikaw,
Mukhang pauwi ka na galing trabaho ah. Opo, Kuya Berto. O siya, magpahinga ka na. At ako naman ang sasabak sa trabaho. O sige, Kuya Berto. Mag-ingat ka. Sige, Brian. Tubi! Tubi! Halatang inaabangan pa siya ni Tita Ruby. At masaya pa siya pag dumadating ito. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o dapat bang manahimik na lang ako. Sigurado ka ba na may relasyon si Ate Ruby at yung lalaking yon? Baka naman kamag-anak o kaibigan niya lang yun. Kung kamag-anak o kaibigan niya yun, eh bakit hinihintay pa nila makaalis si Kuya Berto? At yung kinikilos nila, para bang may tinatago? Alam mo yung pakiramdam na hindi mo naririnig kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero ramdam mong may hindi tama. At lalaki ako, Marga. Alam ko kung may ibang kahulugan ng mga nakikita ko. Sabihin na nating tama yung hinala mo. Eh, anong plano mong gawin? Yun na nga eh. Pero may parte sa akin na gusto kong sabihin kay Kuya Berto. Hindi ko alam kung kaya ko bang panoorin na may ginagawa sa kanya yung asawa niya nang hindi niya alam. Pero Brian, hindi mo naman sigurado kung ano talaga yung tunay na nangyayari. Baka mamaya, masira mo pa yung pamilya nila. Lalo na kung mali ang akala mo. Paano kung kamag-anak lang pala nila yon? Pero paano kung totoo yung hinala ko? Paano kung habang mas pinipili kong manahimik, mas lumalala pa yung nangyayari? Alam kong concern ka lang kay Kuya Berto. Napakabait kasi sa akin ni Kuya Berto. Kaya naaawa ko para sa kalagayan niya. Kung may ginagawa mong masama sa Ate Ruby, lalabas din ang totoo. Pero hindi ka dapat makialam, Brian. Hindi ka asawa at hindi ka kamag-anak. Kapitbahay ka lang. Ang sakit sa tenga na kapitbahay ka lang. Pero totoo, di ba? Hindi lahat ng nakikita natin dapat pinapakialaman. Lalo kung hindi mo naman alam ang buong kwento. Pero kung hindi ka talaga mapalagay, pwede mo naman kausapin si Ate Ruby. Pero wag agad kay Kuya Berto. Si Ate Ruby? Oo. Para malaman mo kung ano yung totoo. Baka kailangan na ng pag-uusap. O kung kailangan mo na ba talagang sabihin kay Kuya Berto. Sige, mahal. Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Salamat, mahal. Hindi ko rin alam kung tama yung iniisip ko. Pero tama ka. Siguro, kailangan na muna ng mahinaong usapan. Hindi chismis. Hindi gulo. Tama yan, mahal.
Kuya Berto, bakit po may dalang bag si Ate Ruby? Uuwi na siya sa magulang niya, Brian. Po? Bakit po? Hiwalay na kami ni Ruby, Brian. Bakit po? Ano pong nangyari? Maaga kang umuwi kahapon. At nabutan ko sila ng lalaki niya dito sa bahay. Ruby? 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 Anong ibig sabihin nito? Matagal mo na bang ginagawa sa akin to? Ruby! Bakit mo nagawa sa akin ito? Mabuti naman akong asawa para sa'yo! Berto, magpapaliwanag ako sa'yo. Magpapaliwanag? Wala ka lang dapat ipaliwanag pa! Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Magsama kayo ng lalaki mo! Berto, parang awa mo na! Sige na! Lumayas ka na! Baka kung ano pang magawa ko sa inyong dalawa! Sa totoo lang, nararamdaman ko na to nung makalipas na linggo pa. Pakiramdam mo na may mali na ayaw munang paniwalaan. Hanggang sa naabutan ko sila dito pa mismo sa sarili kong pamamahay. Kuya Berto, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko para gumaan yung loob mo. Wala kang kailangan sabihin, Brian. Hindi mo kasalanan. Sa totoo lang, mabang may pagkukulang. Pero siguro, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao. Kung kailangan mo ng kausap o kainuman, Kuya Berto, nandito lang ako. Salamat, Brian. Mabigat man sa akin. Pero, mas mabuti na rin to. May aminin sana ako sa'yo, Kuya Berto. Tungkol saan, Brian? Sa totoo lang, matagal ko nang nakikitang may lalaking nagpupunta dito sa inyo.
Pag aalis ka o kaya papasok sa trabaho. Hindi ko agad sinabi. Kasi hindi naman ako sigurado. Okay lang, Brian. Minsan nga tayo, ayaw nating paniwalaan. Pero salamat sa pagsasabi mo ng totoo sa akin. Pasensya ka na, Kuya Berto. Wala kang kasalanan, Brian. Desisyon ni Rubio, nalukuhin ako. Tara, Kuya Berto. Uminom na lang tayo. Ako na antaya. Gusto ko yan. Kailangan ko din kasi yan. Sige, Kuya Berto. Kaya mo na yan. Makakalimutan mo din siya. Sige, Brian. Nasa proseso lang yan. Hindi agad-agad makakalimot ka. Sakit naman yung ginawa sa akin ni Rubio. Sobrang sakit. Naiintindihan kita. Ang tiwala ay pundasyon ng relasyon. Kapag ito'y nasira, mahirap nang ibalik. At ang katapatan ay hindi opsyon sa pagmamahalan, kundi isang obligasyon. Higit sa lahat, kung may mali kang nakikita, timbangin ang tamang hakbang. Hindi para manira, kundi para tumulong. Ano nagsilingin? Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. Meta ya. Atratik ang gamitam? GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ato di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatag to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin lata. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mati